I am Lovely Benaventura Quisol, 22 years old from Carmona, Cavite. Panglima po ako sa 6 na magkakapatid. And yung 4 ko pong kapatid is may mga trabaho na po ang pamilya. Tapos yung bunso ko naman po kapatid is incoming grade 8 student po. Then yung mother ko naman po is nandito po sa bahay. So wala naman po siya ibang pinagkakakitaan. And then yung father ko naman po is nasa Bulacan. Siya po ay construction worker doon. So every 2 weeks po siya umuwi dito po sa bahay. And then, ayun po. So, yung binigay po sa akin ng MP Grants is smartphone po. So, hiling ko po to for my sa aking pag-aaral. And then, ayun po. Thankfully, nagagamit ko naman po siya. And also, after that, nakatanggap na po ulit ako ng mga commissions. Like, nagli-layout po. Ganyan, social media posts, logo, and also writing essays po. So, yung mga nakukuha ko po doon is ginagamit ko po siya for baon and pamasahe po kapag may face-to-face classes po kami. And then, gusto ko rin po i-share yung kung ano po yung naging impact sa akin na binigay sa akin ng MP Grants. So, magbibigay po ako ng 3. So, unang-una po, in terms po ng communications, since broadcasting student po, and then meron po kaming mga productions, ayun po yung finals po namin. Ayun po, ginagamit ko po siya sa casting call, sa pag-layout ng mga crowdfunding, and then, ayun po, ginagamit din po namin for communicate sa mga abroad mates, ganyan, online meetings, ganyan po. Tapos, ito po yung pangalawa naman po, ito po yung pinaka share ko, and talagang thankfully rin po ako nagkaroon po ako ng smartphone kasi our midterm and finals last semester is Mojo po, or mobile journalism. So, hindi po required na magkaroon ng gumamit po ng camera. So, all of the B-rolls, graphics, interviews are gamit lang po yung phone. So, malaking help po sa akin para ayun po, matapos yung finals, and naging maganda naman po yung kinalabasan, and mataas naman po yung grades ko doon. And next thing naman po is, ayun po, kapag may nasa biyahe po, nagagamit ko rin po yung phone in terms po ng communication sa parents po, ganyan. And also, since may online classes po kami, hindi po maiiwasan na nasa biyahe ka pa po is kailangan po umattend ng online class. So, ayun po, nagagamit ko po siya doon. And then, ano naman po yung what makes me different, and ayun po, yung belief ko na I am deserving para sa financial assistance. So, in my own opinion naman po, I think everyone po, lahat naman po ng students is deserving. So, ayun po, and siguro yung masasabi ko lang is I am hardworking and then I'm very contented kung ano naman yung meron ako now, kasi I'm only using yung phone kasi wala naman po akong laptop. And then ayun po, so lahat po ng online classes is, tapos yung mga requirements sa school is, po, ginagamit ko lang po siya, ginagawa ko po siya through phone. And then ano pa po, I think yung I'm very determined din po kasi na makatapos, since 1 year na lang din po is makakapag lakad na po, makapag-marcha na po. So, ayun po. And also, since malapit na rin po yung internship namin, is, ayun po, parang mas na-excite po ako na
papasukin po yung industry namin and magpatuloy pa para hindi lang para po sa akin, hindi lang din po para sa pamilya, and also for the people, ganyan. And then next naman po, if yung epigrants po is hindi po talaga nag-exist. So parang last April, sumali po ako sa epigrants, and thankfully po na pasama po sa mga grantees. And then if wala po, hindi ko rin po alam kasi wala rin po talaga akong phone that time. So ang ginagamit ko po kasi yung tablet po, pero since parang kailangan din po siya ng kapatid ko, siya na po yung gumagamit. So mahihirapan po ako siguro dun sa mobile journalisms, and sa module po namin, and in terms po ng communication, mahihirapan din po ako, and also dun po sa mga online classes po namin. So ayun po. So as alternative solution naman po sa problem na yun is, ayun nga po, I think if ever na mas tatanggap po ng mga commissions, to be able na makapag-ipon para bili po ng isang smartphone. I think ayun po yung nakikita ko na solution, since hindi naman po ako pinapayagan din na magtrabaho, since nag-aaral din po, and gusto rin po talaga ng parents ko na parang mag-focus din po sa pag-aaral muna at makaantay na makagraduate, at doon na lang din po talaga magtrabaho. And ayun nga po. So ano po ba yung mga steps ko na aking iti-take para magpatuloy? So sa panahon po kasi ngayon, sa totoo lang, it's very stressful po, kahit college student lang po kami ngayon. Sobrang hirap po mag-survive sa college, but yung drive po na magpatuloy is nandun pa rin po, since I always think na kung bakit ba ako nagsimula, bakit ko pinili yung tinatahak ko. Ayun po. So ay lang naman po yung parang pinanghahawakan ko just to continue. And syempre, ang personal goal ko pa rin po is makapagtapos ng pag-aaral and maging news reporter po someday. Kasi ayun po, dahil din po talaga sa mobile journalism is parang mas nalinawagan po ako na gusto ko rin po talagang pumasok sa industriya ng integrated news. So and sana pala rin po na after a year makagraduate po is makapasok po sa mga networks. Ayun lang po. Maraming salamat.